Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Accessible healthcare sa mga Pilipino ang kailangan natin ngayon. Ito ang natatanging hangarin ng Universal Healthcare Law na ipinatupad 5 taon na ang nakalipas. Ipinapangako ng Universal Healthcare Law ang accessible at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino sa alinmang panig ng Pilipinas. Abay, nakarating na ba sa inyo yan? Kapanalig, natatamasa mo ba ang benepisyong dulot ng Universal Healthcare Law? Nabuo ang batas na ito mula sa Universal Healthcare Coverage Model na isinulong ng World Health Organization, World Bank at Asian Development Bank para isulong po ang health financing at ilisin ang mga balakid sa magulong health system sa ating bansa. Nakapaloob sa Chapter 1, Section 2B ng Universal Healthcare Act, a healthcare model that provides all Filipinos access to a comprehensive set of quality and cost-effective, promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative health services without causing financial hardship, and prioritizes the needs of the population who cannot afford such services. Pero sa halip, dahil sa Universal Healthcare Law, ay lalong naging inaccessible at hindi abot-kaya ang serbisyong pangkalusugan sa mga ordinaryong Pilipino dahil commercialization ang nagaganap sa ating healthcare services. Sa totoo lang, binigyang prioridad ng Universal Healthcare Law ang Social Health Insurance System sa pagbibigay ng kapangyarihan sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth. Taong 2019, natatandaan po natin, tumanggap ang PhilHealth ng 76.4 bilyong pisong allotment mula sa national budget. Tumaas ito sa 100.2 bilyong piso noong 2023 at humingi ang hensya ng 101.2 bilyong pisong budget ngayong 2024 na hindi naprumahan matapos umalma ang mga miyembro. Kung hindi mo natatamasa ang abot-kayang health services, saan ginamit ang napakalaking budget allocations? Mula sa 2.75% premium rate noong 2019, inaprubahan ng UHC law ang pagtaas ng premium rate sa 5% para sa taong 2024 at 2025. Nagresulta ito sa pagtaas ng premium mula 275 pesos minimum at 1,375 pesos maximum noong 2019 sa 500 pesos minimum at 5,000 pesos maximum ngayong 2024. Alam mo ba yan, kapanalig? Nabatid sa datos ng Ibon Foundation na umabot sa 77.1 bilyong piso ang naging direct contribution o premiums na ibinayad ng mga empleyadong Pilipino mula sa kanilang bulsa noong 2019. Noong 2023, 146.1 bilyong piso ang nabutas sa bulsa ng mga Pilipino sa kanilang contribution sa PhilHealth. Abay, sa kabila ng nakakalulang halaga na ikinaltas sa sahod ng mga manggagawa tulad mo, kapanalig, lumabas sa latest na Philippine National Health Accounts na ang household out-of-pocket expenses ang pinagmumula ng current health expenditures sa bansa. Ang kabuuang CHE ng National Government, DOH, LGU, PhilHealth ay 41.9% na kung saan 36.6% dito ang kontribusyon ng PhilHealth. Sa larangan ng healthcare reform, iginiit sa Catholic social teachings ang principles of human dignity, common good, solidarity, and subsidiarity. Abay, binigyan diin ni Pope Francis sa kanyang social encyclical, Evangelii Gaudium, ang 4 na Catholic social doctrine principles bilang ethical, religious directives for Catholic healthcare services. Kapanalig, ang kalusugan ay yaman. Ito po ay dapat nating ingatan, alagaan, itaguyod, pagpahalagahan. Naway ang ating PhilHealth
ay gamitin ng tumpak upang tugunan ang health needs ng ating mga kababayan, lalo-lalo na ng mga maliliit. Sapagkat ang ating katawan, ang templo ng Espiritu Santo. Alagaan po natin yan, lalo-lalo na ang ating mga mamamayan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.